Kami ang boses ng masa, hindi na. Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So, komentaryohan lang po natin itong mga balita ngayon sa ating paligid, mga kababayan. Alam naman po natin, napakarami pong balita ngayon tungkol sa mga flood control, sa 18 Marines, at kung ano-ano pang balita. Bago po natin umpisahan ito, palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Komentaryo lang, pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong balita ni Corina Sanchez regarding sa billionaire doon sa interview naman ni Boyeng Rimulya, mga kababayan. Na ayon mismo kay Boyeng Rimulya, nagsimula umano ang delivery ng pera doon kay PRRD. Talagang itong si Boyeng Rimulya, puro kulangot na po yata ang laman ng utak nito. Bakit? Puro Duterte na lang po ito. Walang ibang pinagbabalingan nito. Puro Duterte, may layo lang ang investigasyon kay BBM at kay Martin Romualdez, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dito. Pakinggan lang po natin ang balitang ito ni Corina Sanchez, mga kababayan. Duda si Ombudsman Boyeng Rimulya sa revelasyon ng nagpakilalang dating Marines tungkol sa umano'y cash deliveries nila sa ilang mambabatas. Tila pinaglaruan daw ang timeline ng mga litrato para palabasing nangyari ang mga ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. May manipulation of facts daw na nangyari sa sinumpaang salaysay ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Dahil nangyari raw ang paghatid ng mali-maletang pera noong panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Nalaman daw ito ni Rimulya mula sa isang intelligence. Yan, mga kababayan, yan po ang malinaw na sinasabi ni Boyeng Rimulya. Ibig sabihin, sa panahon pa ni Lord Velasco, ba't hindi niya ipatawag si Lord Velasco? Para malaman natin ang buong katotohanan. Kasi ayaw niya pong sabihin ng resource person niya dito kung sino. Ay samantala ang Marines, detalyado po yung sinasabi ng 16 Marines at 2 army po yata yun, mga kababayan. Ngayon, ito si Boyeng Rimulya, wala po itong ibang ginawa kung hindi. Mayroon siyang resource person, witness, o di kaya intelligence, pero hindi niya mapangalanan kung sino. Baka utak niya lang ito, mga kababayan. Ang utak na punong-puno ng kulangot ni Boyeng Rimulya ang kanyang ginagamit dito. Pan-divert lang ito, mga kababayan. Kasi kung talagang malinaw na malinaw yung witness mo o resource person mo o intelligence mo, babanggitin mo kung sino yan. Hindi ka ba siya katulad ng mga Maris na talagang humaharap-harapan, nagpapakilala na sila ang nag-deliver ng pera dito? At paano mo mapapaliwanag na tumanggap ng pera ay si Sandro Marcos? Mga kababayan. Ayon mismo kay Boyeng Rimulya, panahon pa daw ito ni Lord Velasco. Bakit hindi niya alam nung panahon na sino ba ang professional? Ba si Ungab? Tanungin niyo rin si Ungab kung talaga bang
Yun po ang nakakalungkot dito mga kasi nga ito si Boyong Remulla, mai-divert lang yung issue, papalayo kay BBM at kay Romualdez, kung ano-ano lang ang tumatakbo. Kasi alam naman po natin, mahilig to sa bendalo, mga kababayan. Mahilig po to sa bendalo, mga kababayan. Isa pa to, pakinggan din po natin itong aso ng Malacanang, mga kababayan. Meron po siyang press briefing regarding naman po doon sa sinabi ni BP Sara na hindi nakapaghanda ang gobyernong ito sa gera, sa paparating na gera ng Iran, US at Israel, mga kababayan. Kasi ayon kay BP Sara, sa 2022 pa ito. Totoo naman po, 2022, binalaan na po ng Amerika ang Iran na itigil na ang pagpagawa ng nuclear bomb. Kung hindi nila ititigil yan, talagang may paparating po na gera. Alam po yan. Ang sinisisi naman itong aso ng Malacanang na si Claire Castro ay walang iba kung hindi kanino daw panahon ito noong 2022. Maliban po, kung panahon man ito ng 2022, nagsalita ang Amerika, nagigirahin niya yung Iran, dapat maghanda daw si PRRD. Sino ba ang successor doon? Di ba si BBM? Di ba mga kababayan? Si BBM po ang successor doon sa ano na yun. So pakinggan na po natin itong pagtatanong ng isang reporter kay Claire Castro naman, mga kababayan. Attention sa Middle East and allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. Maybe get your comment on this, ma'am. Dapat tinanong niyo muna, Vice Presidente, 2022, anong buwan? Yan ang mga utak kulangot, mga kababayan. Bakit mo tatanungin anong buwan? Kung panahon ng PRRD yan, ang sinabi ni Donald Trump, nagigirahin niyang Iran pag hindi tumigil sa gagawa ng nuclear bomb. Ilang buwan na lang ba? Gago! Si PRRD na matitira doon. 6 months na lang. June 30, tapos na ang kanyang termino. July 1, si BBM na. Kailan ba sinabi ni Donald Trump yan, mga kababayan? Bakit kailangan alamin kung anong buwan pa? Kung talagang narinig po yan ni BBM na balita na yan, kasi siya po yung successor ni PRRD, dapat po talaga nakapaghanda. Hindi po talaga naghanda, mga kababayan, ang administrasyong ito sa gerang ito ng Iran at saka USA at saka Israel, mga kababayan. Bakit parang tinatanong mo po ang buwan? Hindi na po kailangan yan, Madam Claire Castro. Talagang dapat maghanda ka kasi nagbabala na po ang Amerika, nagigirahin niya. Wala man lang kayong pagkilos na ginawa ang gobyernong ito. Kay PRRD, kasi patapos na po si PRRD doon. Si Pangulong Duterte, pa-exit na. Ang mag-a-assume ng office, si Marcos. Dapat siya maghanda. Bakit maghanda si PRRD? Hindi naman siya, ngayon naman nangyari ang gera. Madam Claire Castro? At hindi lang naman isang beses sinabi ni Donald Trump yan, mga kababayan. Maraming beses niya binalaan ang panahon na gigirahin ang Iran. 22 man, 23, 24. Kasi ang nangyari ang gera, 26 Ilang taon pa? 3 years na nakalipas. Wala paghahanda ang gobyernong ito. Tuloy lang natin si Madam Claire Castro sa kanyang kakulangutan. Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niyo na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya. Kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya. Madam Claire Castro, hindi po galing kay BP Sara yan. Galing po kay Donald Trump yan ang pagbabanta na yan. At saka bakit kailangan ba mag-report ang vice presidente sa presidente na paparating na gera? Wala bang intelligence fund ang presidente, Madam Claire Castro? Saan ba ang intelligence fund ng AFP, ng DND, ng kapulisan,
Ba't hindi nila natunugan ang paparating na gera na ito, mga kababayan? At hayagan naman pong sinasabi ni Donald Trump sa buong mundo na gigirahin nila ang Iran pag hindi tumigil sa paggagawa ng nuclear bomb, Madam Claire Castro. Hindi mo na kailangan pang alamin ang buwan kung anong kailan nila gigirahin ang Iran. Dapat naghanda na po talaga kasi ang Amerika na po ang nagbabanta sa Iran, mga kababayan. At alam naman po natin na masyadong friendly ang administrasyon ito sa Amerika. Hindi man lang siya nabulungan ni Donald Trump. Nagagawin niya yung sa mga panahon nito, maghanda kayo. Di ba po? Hindi man lang siya nagtanong, pabalik-balik siya ng Amerika. Ha, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot dyan. Hindi po talaga pinaghandaan ito ni BBM. Bakit? Anong sabi niya sa mga interview niya regarding sa mga OFW na gustong umuwi? Ang sabi niya, wala daw eroplano kasi sarado airport. Pero bakit may nakakauwi dito? Oh, anong sinasabi ng mga embassy doon sa Saudi Arabia? Wala daw pondo. Saan ang pondo? Ituloy natin si Madam Claire Castro, mga kababayan. Ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, Gago! sino ang hindi nagtrabaho? Yan ang mga utak-ulangot talaga, mga kababayan. Naghihintay pa sila na mag-report si Bibi Sara. Hayag-hayagan sinabi naman ni Donald Trump Gago! nagigirahin niya ang Iran pag hindi tumigil sa kakagawa ng nuclear bomb, mga kababayan. Wala talagang laman ng utak nito kung hindi puro kulangot po, mga kababayan. Makapagdalda lang against sa mga Duterte kahit na hindi niya alam kung anong tapat niyang isasagot dito. Talaga pong hindi po handa. Ito, pakinggan naman po natin itong isa pang si Koki, si Redon, mga kababayan. Wala yata silang ebidensya sa impeachment trial ni BP Sara, kaya gusto nilang mag-submit si BP Sara ng kanyang impeachment sagot doon sa kanilang ano. Pakinggan lang po natin si Koki, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya. House Committee on Justice, yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So in the event that the Vice President submits her answer, Gago! yung pong endorses complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. No? So, yung pong determination of sufficiency grounds will be taken up and hearing proper will proceed, I think around April 8. Gago! Iniintay nila yung sagot ni BP Sara. Ako ba kay BP Sara hindi nasasagot? Kasi tutuloy din naman ito. Doon na lang po niya ibigay sa Senado kung saan ang korte. Kasi nga po, kung dito, maghahanap lang sila ng kanilang ang ebidensya na isasagot ni BP Sara at hahanapan nila yon ng butas, mga kababayan. Kaya nga, ako pa kay BP Sara, huwag ka na sumagot dyan, Ma'am BP Sara. Kasi ganun din eh. Kahit anong sagot mo dyan, wala rin. Ang mangyayari niyan, itutuloy pa rin nila yung impeachment na yan. Kahit may sabihin mong insufficient substance yan, o wala talagang ebidensya sila, dahil hanggang ngayon, nangangala pa rin po sila ng ebidensya. Kasi tingnan mo naman po yung nilalabas nila. May salin, may mga ano. Dapat nilalabas nila yun sa korte, mga kababayan. Ang style ng mga ano yan. Kasi ang complaint nito, 4 po ito. Yung iba, dinisregard nila, pero kinuha nila ibang complaint at isinama nila sa 3 and 4, mga kababayan. Pero bakit nga po, magkakaproblema na naman sila dito kasi matatalino itong abogado ni BP Sara. Baka hindi nila alam. Gago! Diba? Ikaw, dati ka namang empleyado ni PRRD nung panahon eh. Kaya lang ginawa mo, lahas ka lang ng layas. Diba? Kaya ka tinanggal. Kaya ito, galit din ito sa mga Duterte, mga kababayan.
Kaya ako pa kay BP Sara, huwag ka na magpasa dyan sa Kongreso. Kahit ano man ang ebidensya mo na ibibigay dyan sa kanila, hindi rin naman pa nila pakikinggan. Maganda pa, doon ka na lang sa Senado, at kahit anong gawin mo dyan, itutuloy pa rin nila yan, i-impeach ka pa rin nila sa Kongreso. Doon ka na lang magbigay ng ebidensya para mga pa sila sa dilim. Yun po, mga kababayan. Okay, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.